Ilang residenteng nakabili ng lote halos 3 taon na ang nakalipas, daing ang hindi pa masimulang konstruksyon sa subdivision. Samantala, konstruksyon posibleng masimula na sa October 18 ayon sa pamunuan ng subdivision. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Taong 2020 pa raw nang mabili ng OFW na si Robert ang 4 na lote sa isang itatayong subdivision sa bahagi ng Barangay Dumuklay West, Batangas City. Ang planong investment na sana'y magiging bunga umano ng halos 9 na taon niya sa abroad, bakanteng lote pa rin hanggang ngayon. Kaya ang halos 2 milyong pisong halaga ng humigit kumulang 400 square meters na nabili niyang lote, plano na niyang i-refund sa pamunuan ng subdivision. Fully paid na po ito. Ang pangako kasi nila is December 2020 matatapos ang development. May drainage, may kalsada. Pero hanggang ngayon, 3 years na ang nakakaraan, wala pang ni konting pagbabago. Nawawala na kami ng pag-asa na may mangyayari pa dito. Sana ngayon kung hindi nila kayang i-develop yung lupa, ibalik na lang sa amin yung pera kasama yung interest nung nakaraang 3 taon. Ayon sa pamunuan ng subdivision, hindi pa nasisimula ng pag-develop sa lugar dahil sa mga dokumentong kinakailangan nilang iproseso. Maliban dito, meron din tayong mga process po na inunang gawin like cutting of trees and then pagsasubmit po ng mga dokumento sa DENR para po ma-approvean ang pag-clearing ng site ng DENR po. Base po sa assessor, dati po kasi 3 meters yung road, so ni-required nila kami na maging 6 meters, pina-approbahan pa po sa assessor and then changes of plans. sabi ng pamunuan ng subdivision, alam daw na mga lot owner ang naging proseso kaya hindi agad masimulan ang konstruksyon sa nasa 9,000 square meters na lupain. Ang 37 anyos na si Giselle, balak na ring iatras at i-refund ang halos 400,000 pesos na ibinayad sa nabiling lote. Nagkaroon na rin umano sila ng kasulatan sa barangay ukol dito. Ang sabi po is July 31, ibibigay nila yung perang ibinayad namin dito sa lupang ito. Hanggang ngayon naman po is hindi pa po nabibigay sa amin yung pera. Hindi na po namin itutuloy. Parang malabo na pong mangyari. Hindi ganun daling kitain yung pera. Unang investment po namin ay sadyang nadala po kami mag-asawa. Dapat na may refund nila, masunod yung pinagkasunduan nila sa based doon sa kontrata na kanilang pagkakabili. 3 na yata yung nagpabarangay doon sa sa amin naman, alam mo naman ang barangay, kami tagapag-ayos ng mga inaayos namin at kinakausap ang magkabilang panig. Inaasikaso na raw ito ng pamunuan ng subdivision. Pero pagtitiyak nila, posibleng masimula na sa 18 ng Oktubre ngayong taon ang konstruksyon sa lugar. October 18, mapupush through na yung start ng development again, magmomobilize na dito base po sa ating developer. We just have to wait. Kagaya ko na ako'y nakabili din ng lote. Samantala, tumawag at nagpadala na ng mensahe ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa mga developer ng subdivision, ngunit wala pa silang tugon. Bukas ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog para sa kanilang pahayag. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.